Dominant Protector. Credit to the author. 7,411-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang anumang pagtutol ang mga tao mula sa sekta ng Sword Spring. Tutal, si Terence ang tunay na commander, kaya mabilis na natapos ang koordinasyon. Sa ganitong paraan, masisiguro man lang nila na hindi sila magkakasamang mamamatay dahil sa pagkonsumo. Sumunod ang mga tao ng Asher Water Sect at mabilis na bumuo ng parehong porma sayon. Pagkatapos, ang dalawang panig ay nagsama-sama sa apoy at nagsimulang maghanap ng hagdan patungo sa ikatlong palapag. Noong una, ang mga pangkat ng dalawang sekta ay gumagalaw sa parehong direksyon, ngunit unti-unti, nagkaroon ng mga pagkakaiba. Isang bilog sa kaliwa, isang bilog sa kanan. Nanatili ang pahiwatig ng pagkakaintindihan ng dalawang panig at hindi masyadong nag-usap. Sa halip, natural lamang na nagkahiwalay sila. Nakatatanda kong kapatid, hindi na natin makikita ang mga tao ng sekta ng Kenglan. Bumulong si Almira kay Terence, talaga bang hihiwalay tayo sa kanila? Huwag kang mag-alala, ang espasyo sa ikalawang palapag ay hindi gaanong kalaki kaysa sa unang palapag. Kahit na maghiwalay tayo ngayon, magkikita rin tayo muli sa lalong madaling panahon. Natatakot akong ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan ay may parehong ideya rin sa atin. Ang paghihiwalay ay makakatulong sa atin na mas mabilis na mahanap ang labasan. Umiling si Terence. Nako, ang apoy sa ikalawang palapag ay isang napakagandang kapaligiran para sa mga martial artist na may mga katawang may katangiang apoy. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring wala ng mas mainam na silid para sa paglilinang ng mga katangiang apoy sa ating sekta, biglang sabi ni Elder Wu. Natural lang nakasama rito ang lahat ng silid pagsasanay na maaaring gamitin ng mga panloob at panlabas na disipulo, lubos na sumang-ayon si Terence roon. Personal niyang naranasan ang mga silid praktisan ng mga panlabas at panloob na disipulo, ang elemento ng apoy sa ikalawang palapag ay mas mataas ng isang antas kumpara rito. Siyempre, limitado ang lakas ni Terence dati, at hindi niya ginamit ang tunay na top-tier training room, pero base sa sinabi ni Elder Wu, hindi naman siguro malayong mangyari iyon. Kung hindi dahil sa kakulangan ng oras, mabuti sana kung dito magtanim. Bagamat ang apoy sa magandang pagoda ay hindi kasing sumasabog ng mga nasa silid ng paglilinang, mas banayad ang mga ito sa pagpapakalma ng katawan ng tao at may mas mahusay na epekto sa paglilinang. Habang nag-uusap sila, biglang may lumitaw na bakanteng espasyo sa harap ng lahat. Isang pambihirang bukas na espasyo ang lumitaw sa dagat ng apoy. Bagamat hindi kalakihan ang lugar, sapat na ito para maupo at magpahinga ang mga tao ng sekta ng Sword Spring. Bagamat may dalawang shift na nagpapalitan para harangan ang apoy, malaki pa rin ang konsumo ng lahat kahit matagal na. Napakahalaga nga ng pagkakaroon ng lugar na mapagpahingahan. Lahat kayo, magpahinga muna kayo. Pagkatapos ninyong makabawi ng kaunti, itutuloy na natin ang ating paglalakbay. Mabilis na inayos ni Elder Wu ang mga bagay-bagay at umupo sa tabi ni Terence, si Mai, doon dumaan ang mga tao mula sa Asher Water Sect. Dapat ba natin silang sundan? Kung doon ang hagdanan papunta sa ikatlong palapag, mapapahamak tayo. Sabi ng lahat, isa itong kooperasyon, pero kung kaya talaga nilang monopolyahin ang mga benepisyo, walang mag-iisip na makipagtulungan. Elder Wu, huwag kang mag-alala. Hindi magiging ganoon ka-simple ang ikalawang palapag. Hinaharangan lang natin ang apoy ngayon. Kung madali lang tayong makakapasok sa ikatlong palapag, ano pa ang saysay ng mga apoy na ito? Ngumiti si Terence at umiling, sa palagay ko, mas madali ang unang antas. Mas mahirap ang pangalawang antas, kaya napakahalagang mapanatili ang ating kalagayan. Kailangan nating maging alerto at maging handa sa anumang oras. May katuturan yan. Pipilitin kong maging mas maingat ang lahat. Sumang-ayon si Elder Wu sa mga sinabi ni Terence, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Gayunpaman, naramdaman din niya na ang apoy sa harap niya ay hindi ang pinakamahirap na bagay sa ikalawang palapag. Lumingon si Elder Wu kay Peter. Hindi niya alam kung dapat ba niyang hingin ang opinyon nito. Mula nang pumasok siya sa napakagandang pagoda, nagpakita na si Peter ng kakaibang kakayahan. Tila pinag-aralan niyang mabuti ang napakagandang pagoda.
Ang problema ay walang awang sinasamantala ng batang ito ang kanyang mga kapwa-disipulo, kaya hindi maganda ang impresyon ni Elder Wu kay Peter. Kaya matapos itong pag-isipan, hindi na niya kinontak si Peter. Hindi pinansin ni Terence ang iniisip ni Elder Wu. Hindi kalayuan ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan sa sekta ng Janchen, at ang espirit ni Terence ay matamang nagmamasid sa kanila. Inatake siya ng espiritual na pandama sa silid sa unang palapag, at si Terence ay nagbabantay sa buong oras. Kaya habang binibigyang pansin niya ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan, tiningnan din niya ang iba pang espiritual na pandama sa paligid. Ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan ay pinaghiwalay ng apoy at hindi napansin ang panig ni Terence. Gayunpaman, nakakita sila ng isang pabilog na lugar na hindi natatakpan ng apoy at pumasok doon para magpahinga sandali. Kakaiba ang pakiramdam ni Terence, bakit pare-pareho ang bakanteng espasyo sa magkabilang panig ng sabay? O sa halip, mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng dalawang lugar na ito? Mag-ingat ka, parang may mali. Tinatimad na ibinuka ni Peter ang kanyang bibig. Bagamat isa itong babala, may bahid ng pangungutya sa kanyang mga mata, nakakaramdam ka ba ng abnormal na presyon? Biglang tumayo sina Elder Wu at Elder Chen, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi sinabi ni Peter na hindi pa nila ito napapansin. Matapos matanggap ang paalala, natuklasan nilang mayroon ngang mahinang presyon, at ito ay lalong ilinaw. Mag-ingat kayong lahat. Walang oras si Elder Wu para sa mga utos ni Terence at walang malay na nagutos, panatilihin ang porma sayon. Huwag kang magulo. Kumunat ang noo ni Terence at ginamit ang kanyang spirit sense para i-lock ang isang sulok ng apoy. Talagang may lumalabas. Sa katunayan, hindi bago ang sitwasyong ito. Medyo katulad ito ng silid cultivation. Maaari kayang ang ikalawang palapag ng napakagandang pagoda ay isang seed cultivation. Ang bagay ba na namuo mula sa apoy ay isang bagay na umiiral upang tumulong sa paglilinang. Dahil doon, nagsimulang gumalaw ang mga nakapalibot na apoy at parang naakit sila, mabilis silang nagmadali patungo sa lokasyon kung saan nakakulong ang espiritu ni Terence at nagtipon doon. Sa kabilang banda, nagpakita ang mga tao mula sa Azure Water Sect. Noon lang nila napagtanto na ang Sword Spring Sect ay hindi nalalayo sa kanila. Masasabing malapit lang ito. Ito ang espiritu ng apoy. Ang espiritu ng apoy na ito ay sapat na para takutin ang isang bagong panganak na Soul Realm Cultivator. Sigaw ni Peter. Mag-ingat ka. Nagtaas ng kilay si Terence, parang nagmamadali si Peter, pero sa totoo lang ay masaya naman siya. Ano pa nga ba ang dapat ikatuwa kapag lumitaw ang isang espiritu ng apoy na maaaring magbanta sa isang tugatog na bagong silang na Soul Realm? Ang iba pang mga tao ay mukhang seryoso. Walang nangahas na baliwalain ang paalala ni Peter. Pagkatapos, pinanood nila ang lahat ng apoy na nagtipon-tipon at mabilis na naging isang nagliliyab na tigre na may taas na 30 talampakan at haba na 50 talampakan. Mabuti na lang at medyo espesyal ang espasyo ng magandang pagoda, kaya't naroon ang higanteng nagliliyab na tigre sa ikalawang palapag. Mula sa labas, sapat na ang katawan ng higanteng nagliliyab na tigre upang mabuksan ang ilang palapag ng magandang pagoda. Sige. Ang espiritu ng apoy ay nasa pinakamahina nitong kalagayan kapag ito ay ganap ng nabuo. Ano pang hinihintay mo? Kung hindi ka aatake ngayon, naghihintay ka na ba ng kamatayan? Malakas na sigaw ni Peter. Ikinumpas niya ang kanyang braso upang hudyat sa mga tao ng Spring Sword Sect at ng Azure Water Sect na sabay na sumalakay. Gayunpaman, nagtago siya sa likuran ng grupo at hindi na tumalon palabas upang pamunuan ang grupo tulad ng dati. 7,412. Hindi nang ahas na maging pabaya ang mga matatanda ng Azure Water Sect at ng Sword Spring Sect, ngunit nadama rin nila na may katuturan ang mga sinabi ni Peter. Kaya naman, matapos magtinginan, sabay silang nagbigay ng utos na umatake. Ang tanging kaibahan lang ay naroon ang buong sekta ng Kenglan, habang hinailan ni Terence si Almira sa gilid at hindi gumalaw. Nagpatuloy sa pag-uusap si Peter, ngunit natural lamang na sinundan niya si Almira nang walang anumang balak na kumilos. Nakatatanda kong kapatid, hindi ba tayo tutulong? Medyo humingi ng tawad si Almira. Inaatake ng iba ang higanteng Fur Spirit Tiger habang silang tatlo ay nanunood lang mula sa gilid. Mukhang hindi tama, di ba? Huwag magmadali. Tingnan muna natin. Bahagyang ngumiti si Terence.
Siya ang tunay na commander ng Sword Spring Sect, ngunit hindi man lang hinintay ng mga tao mula sa sekta ang kanyang utos bago simulan ang pag-atake. Sino ang nagkamali? Isa pa, wala namang ginawa si Terence dahil gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Peter. Ang higanteng espiritu ng apoy na tigre ay maaaring hindi gawa ni Peter, ngunit walang duda na dapat ay inaasahan na niya ito ng maaga. Bakit inatake ng sektang kungtong at ng sektang kungtong ang higanteng espiritu ng apoy na tigre? Di nagtagal, nalaman ni Terence kung bakit ito kinain. Ang higanteng fur spirit tiger ay walang pisikal na katawan. Ito ay nabuo lamang mula sa apoy. Gayunpaman, ito ay napakalakas. Ang isang casual na atake mula rito ay maaaring magdulot ng banta sa isang cultivator ng Peak Nascent Soul Realm. Bagamat may kalamangan sa bilang ang dalawang grupo, ang pagpaligid sa higanteng fire spirit na tigre ay parang isang grupo ng mga langgam na umaatake sa isang tigre. Nakayanin pa rin ng 5 elder. Kahit si Elder Wu, na nasugatan noon, ay sapat na para harapin sila. Gayunpaman, ang mga disipulo ng Asher Water Sect at ng Sword Spring Sect, lalo na iyong mga hindi pa nakakarating sa bagong antas ng Soul Stage, ay nasa panganib pa rin kahit na sila ay nataman o nahawakan ng higanteng fur spirit tiger, o kahit na sila ay naapektuhan ng mga epekto ng labanan. Sa loob lamang ng maikling sandali, 2 disipulo ng Asher Water Sect at 1 disipulo ng Sword Spring Sect Inner Sect ang namatay na sa atake ng higanteng fur spirit tiger. Kahit na nagsanib puwersa ang dalawang sekta, hindi sila nagdulot ng malaking pinsala sa higanteng fur spirit tiger. Mga disipulo ng dalawang sekta, makinig kayo. Lahat kayo, umatras. Kumikirot ang puso ni Elder Wu para sa kanyang disipulo, at determinado siyang sumigaw, huwag kayong gumawa ng mga hindi kinakailangang sakripisyo dito. Ipaubayan ninyo sa amin ng mga elder ang higanteng fur spirit tiger. Sumigaw din ang nakatatandanghan ng Asher Water Sect, mga disipulo ng Kenlan Sect, makinig kayo. Umatras kayong lahat at bumuo ng isang pormasayon para protektahan ang inyong mga sarili. Nararamdaman ng mga disipulo ng sekta ng Sword Spring at ng sekta ng Asher Water ang pressure. Agad silang naghiwa-hiwalay at mabilis na nagtipon upang magtanggol. Napakaraming katulong ang nawala ng 5 matatanda, ngunit hindi lamang sila hindi bumagsak ng husto, kundi dahil mas kaunti ang kanilang mga pag-aalinlangan, nagkaroon sila ng ilang mga pagbuti. Si Mai, bakit hindi pa kayo aakyat na 3? Umatras si Yaki at tinitigan ang 3, hinayaan ninyong makipaglaban ang mga kapwa ninyo disipulo nang nakataya ang kanilang buhay habang kayo'y nagtatago sa likuran. Kayo pa rin ang may lakas ng loob na sabihing mga disipulo kayo ng sekta ng Sword Spring. Ang namatay na disipulo ng Inner Sect ay isa sa mga katiwala ni Yaki. Gusto niyang sumali sa isang misyon na nasa ika-8 ranggo upang makakuha ng ilang karanasan at ilang benepisyo, ngunit hindi niya inaasahan na mamamatay siya ng ganoon na lang. Ngayon lang talaga naramdaman ni Yaki at ng iba pa ang takot sa isang tier 8 mission. Pinayagan ko ba kayong umalis? Malamig na tiningnan siya ni Terence at napa-emph. Ano ang ipinangako mo sa akin bago tayo pumunta rito? Bakit hindi mo sundin ang utos ko? Hindi alam ni Yaki ang sasabihin, hindi nagsalita si Terence, pero nagtakbuhan silang lahat palabas na parang kaeg ng mga bubuyog. Wala namang saysay na sisihin si Terence sa hindi pagsunod sa kanila. Senior brother, huwag na muna natin itong pag-usapan ngayon. Hindi pinansin ni Almira si Yaki at hinayla ang manggas ni Terence, hindi mapigilan ng 5 elder ang higanteng fire spirit na tigre kahit na nagsanib puwersa na sila. Kung mabibigo sila, mapapahamak din ang iba. Mag-isip tayo ng paraan para matulungan sila. Kung gusto kong tulungan ang 5 matatanda, kailangan kong hanapin ang kahinaan ng higanteng espiritu ng apoy na tigre. Ang problema ay walang pisikal na katawan ang tigreng ito, kaya mahihirapan itong mahanap ang kahinaan nito sa maikling panahon. Kumunat ang noo ni Terence, sinuri ang katawan ng tigre gamit ang kanyang spirit sense habang nagsasalita, sinusubukang maghanap ng paraan. Narinig mo na ba ang tungkol sa fire spirit? Kahit medyo may narinig na ako tungkol dito, pangkalahatang kaalaman lang ito. Wala talaga akong masyadong alam tungkol dito. Napakabihira ng mga espiritu ng apoy sa buong sub-isla. Nabasa na ni Terence ang tungkol sa kanila sa mga libro dati, ngunit wala ng ibang impormasyon tungkol sa kanila, lalo na ang anumang kahinaan o mingmen. Hehe, medyo may alam naman ako.
Biglang tumawa ng malakas si Peter at lumapit kay Almira. Little Almira, masasabi ko sa iyo ang alam ko, at hahayaan kitang tulungan ang 5 nakatatanda. Hindi ba dapat ay magpasalamat ka sa akin ng naaayon? Panalo si Peter. Nanlaki ang mga mata ni Almira habang umuungol, anong oras na ngayon? At nakangiti ka pa rin. Kung ayaw mo, umalis ka na. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na galit si Almira. Kung magpapatuloy si Peter sa pagsasalita ng kalokohan, baka hindi na niya makita muli ang ngiti ni Almira. Mabuti na lang at hindi tanga si Peter. Nang makita niya ang ekspresyon ni Almira, agad siyang natakot. Tumanggaw siya at yumuko, habang nakangiting humihingi ng paumanhin. Magsalita ka. Gustong-gusto kong sabihin yan. Nagbibiro lang ako. Tinitigan siyang muli ni Almira. Ibig sabihin ba nito ay nasa mood pa rin siyang magbiro sa ganitong oras? Sinong may oras para magbiro sa iyo? Agad na naintindihan ni Peter at agad na inalis ang palihim ng ngiti sa kanyang mukha. Seryoso niyang sinabi, nabalitaan ko na kapag ang isang espiritu ng apoy ay naglalabas ng apoy, dapat ay mayroon itong kristal ng espiritu ng apoy bilang sentro. Ang kristal na ito ng espiritu ng apoy ang mahalagang tarangkahan ng espiritu ng apoy. Hanggat tinatamaan nito ang kristal ng espiritu ng apoy at pinapayanig ito, ang naglalabas na apoy ay magkakalat. Sister Almira, magagamit mo ang pana mo. Gamit ang husay mo sa pagpana, may 80% na posibilidad na matalo mo ang higanteng espiritu ng apoy na tigre na ito sa isang atake lang. Kumunat ang noo ni Terence. Ang pangunahing fire spirit crystal nga ang kahinaan ng tigre, pero ang problema, saan siya makakahanap ng fire spirit crystal para sa higanteng ito na 10 metro ang taas at 15 metro ang haba? Saan kaya ito may tatago? Kahit na may spirit sense si Terence, hindi niya maarak ang katawan ng higanteng fire spirit tiger para mahanap ang fire spirit crystal. Kahit na ubusin ni Almira ang lahat ng kanyang mga palaso, malamang na hindi niya ito matatamaan. Hindi pa kasama rito ang sobrang namumuong apoy sa katawan ng higanteng fire spirit na tigre, malamang na matutunaw ang palaso at hindi man lang makapasok sa katawan nito. Ano ang dapat kong gawin? Hindi naisip ni Almira kung kaya niya ba o hindi. Sa sandaling iyon, hinugot na niya ang kanyang pana at nagpakawala ng palaso ng may seryosong ekspresyon, ngunit hindi niya alam kung saan tututukan. Hindi napigilan. Ang higanteng espiritu ng apoy na tigre ay talagang napakalaki. Ang mataas na kalidad na palaso sa kamay ni Almira ay hindi man lang isang palito para sa tigre. Tutulungan kita. Yumuko si Peter at pinagsalikop ang mga kamay sa kanyang mga hita, munting Almira, halika at gamitin ang aking lakas upang tumalon sa ere. Asintahin ng mga mata ng higanteng espiritu ng apoy na tigre at ipana ang palaso. Nasa ganoong posisyon ang kristal ng espiritu ng apoy. 7,413. Tandaan, gamitin ang iyong pinakamalakas na kasanayan sa pagpana at ang iyong pinakadakilang lakas. Huwag kang magpigil at wakasan ang mundo gamit ang isang palaso. Maaaring isa lang ang iyong pagkakataon. Kung mabaygo ka, tiyak na ililipat ng higanteng espiritu ng apoy na tigre ang kristal ng espiritu ng apoy. Tumango ng seryoso si Almira. Wala siyang duda sa mga sinabi ni Peter. Dahil ang ulo ng higanteng fire spirit tiger ang pinakamahigpit na binabantayan at pinakamataas na punto, halos hindi ma-atake ng mga martial artists sa ibaba ang ulo nito. Ang pagtalon sa ere ang tanging paraan para matamaan ang gitna ng higanteng espiritu ng apoy na mga mata ng tigre. Gayunpaman, nadama ni Almira na hindi niya kailangan ang tulong ni Peter. Ang pagtalon ng 10 hanggang 20 metro ay hindi isang mahirap na bagay na gawin. Walang dapat sayangin na oras. Batang Almira, bilasan mo at kumilos ka. Sa tulong ko, mas mabilis kang uunlad. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Nagdagdag si Peter ng isang pangungusap sa tamang oras, na nagbawi sa mga pagdududa ni Almira. Dahil may tumulong sa kanya, mas mabilis nga ito kaysa sa sarili niyang pagtalon. Gayunpaman, tiwala si Almira na masasamantala niya ang panandaliang pagkakataon sa mabilis na paggalaw. Malamig na tumingin si Terence, ngunit lalo siyang nalilito. Paano nalaman ni Peter ang lokasyon ng Fire Spirit Crystal? Kailangang malaman ng isa na kahit ang kanyang mga banal na pandama ay hindi mahanap ang lokasyon ng kristal ng espiritu ng apoy, ngunit masasabi ba niya?
Kung tama ba ito o hindi, depende iyon kung epektibo ang atake ni Almira. Gayunpaman, tiwala si Terence na tama siya. Nakumbinsi na si Almira kay Peter. Pinadyak niya ang kanyang mga paa at tumalon, lumapag sa mga palad ni Peter. Pagkatapos, sabay na ginamit ng dalawa ang kanilang lakas. Sumugod ang isa sa kanila, habang itinaas naman ng isa ang kanyang dalawang braso ng buong lakas. Si Almira ay parang palasong nakawala sa pana, direktang pumailan lang sa kalangitan. Sa isang kisap mata, si Almira ay nakalipad na sa taas na humigit kumulang 30 metro. Ang mahabang pana sa kanyang kamay ay nakabunot na parang kabilugan ng buwan, at ang palaso ay nakatutok sa mga mata ng higanteng fur spirit tiger. Napakabilis umiikot na matinding palaso na walang bisa. Isang anino ng palaso na kasing bilis ng kidlat ang Samire sa kalawakan. Ang mabilis na umiikot na palaso ay agad na sumipsop sa nakapalibot na hangin, at ang enerhiya ng katangian ng hangin ay sumabog ng may walang kapantay na puwersang nagtutulak, dahilan para tumagos ang palaso sa vacuum tunnel at lumitaw sa noo ng higanteng fur spirit tiger na parang nag-teleport. Tamaan. Ang mga teknik sa martial arts ng Sub-Isla ay masisira lamang sa bilis. Sa isang lugar na walang tunay na chi, bilis at lakas ang susi. Hindi na nakapag-react pa ang higanteng espiritu ng apoy na tigre nang may maliit na butas na natanggal sa apoy sa noo nito, na naglabas ng isang maliit na pulang kislap. Gaya ng inaasahan ni Terence, kahit ang isang dekalidad na palaso ay hindi kayang tiisin ang ganoong kataas na alitan sa temperatura. Nang sandaling dumampi ang palaso sa higanteng espiritu ng apoy na tigre, ito ay natunaw agad. Gayunpaman, ang puwersang nakapaloob sa palaso ay patuloy na sumugod at malakas na tinamaan ang kristal ng espiritu ng apoy na nakatago sa noo ng higanteng fire soul tiger. Biglang tumigil sandali ang higanteng espiritu ng apoy na tigre. Pagkatapos, isang malaalon na alon ang nagsimulang lumitaw sa noo nito, at mabilis na kumalat sa buong katawan nito. Ang nagliliyab na katawan ng higanteng espiritu ng apoy na tigre ay parang kumukulong lava habang nagsisimula itong gumuho at tumulo pababa. Sa ilang kisap mata lamang, bumagsak ang napakalaking apoy na espiritu ng tigre. Lumuwag ang katawan ni Almira sa ere. Isang walang katapusang panghihina ang bumalot sa kanya, at nagsimula siyang matamba. Naubos na ng nakamamanghang palaso na iyon ang lahat ng kanyang enerhiya. Ang super spinning arrow ay isa sa iilang high-level archery skills na natagpuan ni Terence sa library. Sa katunayan, ang kasalukuyang katawan at lakas ni Almira ay hindi sapat para magamit ang super spinning arrow. Gayunpaman, walang duda na ang palasong ito ang pinakamalakas na atake na kayang ilabas ni Almira. Dahil sinabi ni Peter na gagawin niya ang lahat, natural lang na ginamit niya ito, kahit kaunti lang ang natutuhan niya. Sa katotohanan, habang nasa himpapawid siya, naramdaman ni Almira na kulang siya sa lakas at halos hindi niya magawang magpaputok ng matagumpay. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, ang lakas na hiniram mula sa kanyang mga paa ay tila nabuhay at nakatulong kay Almira sa dilim. Ganoon niya nagawang magpaputok ng kamangha-manghang palaso. Nang malayang bumagsak si Almira, hindi na siya sigurado kung ang tulong ay totoo o isang ilusyon lamang. Ano man ang mangyari, naalagaan ang higanteng fur spirit tiger, na mas mabuti pa kaysa sa anupaman. Nang makita ni Peter si Almira na nahulog mula sa ibaba, palihim siyang natuwa. Matagal na niyang inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon, kaya palihim siyang naghanda para dito. Agad siyang tumalon upang suluhin si Almira. Hindi niya inaasahan na bago pa siya makagalaw, isang figure sa tabi niya ang sumulpot na parang kidlat at sumugod palapit. Walang hiya ka, si Mai. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Peter at gusto niyang tadterin si Terence hanggang mamatay. Ang gandang pagkakataon. Paano ka biglang sumulpot para mamites ng mga peach? Gayunpaman, napakabilis talaga ng bilis ni Terence. Sa butterfly microstep, walang makakapantay sa napakabilis na bilis ni Terence. Sa aspetong ito, maaaring umakto si Terence na kalmado at sabihing hindi naman sa minamaliit niya si Peter, kundi puro basura silang lahat. Hindi ito maaga ni Almira mula kay Terence, at tanging pagmumura lang ang nagawa ni Peter sa kanyang puso habang lumilipad ito pataas at kinuha ang fire spirit crystal bago ang sinuman. Hindi ba't sinabi mong wala kaming ginawa? Kami ang nakipag-ayos sa higanteng espiritu ng apoy na tigre. Ano pa ang masasabi mo?
Pagkatapos lumapag sa lupa, tinitigan ni Peter si Yaki at ibinuhos ang kanyang galit sa lalaking ito na nangasar sa kanya noon. Ang magagawa lang ninyong lahat ay tumakas mula sa higanteng fire spirit na tigre. Huwag mong sabihin gusto mo pa ring pagnasaan ang fire spirit crystal na isinugol ni Batang Almira ang kanyang buhay para makuha. Pinagdikit ni Yaki ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Hindi siya nangahas na magsalita at inikat ang kanyang ulo para baliwalain si Peter. Lumapag si Terence habang nasa mga bisig si Almira. Palihim niya itong pinakain ng recovery pill habang nasa ere ito, kaya mas maayos na ang kalagayan nito ngayon. Kahit papaano ay makakatayo na siya pagkatapos lumapag. Kaibigang Chen. Sabay nating nilabanan ang higanteng fire spirit tiger, kaya syempre hahatiin natin ng pantay ang mga nasamsam ayon sa ating napagkasunduan, di ba? Dinala ni Elder Han ang mga tao mula sa Azure Water Sect na may hindi magandang ekspresyon. Alisin ninyo ang fire spirit crystal. Natural lang na pag-uusapan natin, mga Elder, ang iba pang mga bagay. Nakakaloko naman. Matatalo ba ninyo ang higanteng espiritu ng apoy na tigre? Kung hindi dahil sa gabay ko at sa desperadong pag-atake ni Sister Almira, tatawa sana kayo kung kalahati lang sa inyo ang nakaligtas, at may lakas pa kayo ng loob na humingi ng kristal ng espiritu ng apoy. Nakita ni Peter si Terence na halos niyakap si Almira at nagalit siya. Hindi siya naging maganda sa paningin ng nakatatandang Han, na lumabas upang humingi ng tulong, umalis ka. Ang kristal ng espiritu ng apoy ay kay Sister Almira. Kahit ang mga nakatatanda ng ating Sword Spring Sect ay hindi kayang agawin ito, lalo na ang iyong Kenlan Sect. Pagkasabi niya noon, maging ang ekspresyon ni na Elder Wu at Elder Chen ay naging pangit. Gayunpaman, sa oras na ito, talagang kailangan nilang isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Gaano man kawalang galang si Peter, isa pa rin siyang disipulo ng Sword Spring Sect. Hindi mahalaga kung ang Fire Spirit Crystal ay nasa kanyang mga kamay o nasa kamay ni Almira. Ang karne ay bulok pa rin sa sarili niyang palayok. 7,414. Elder Han, ang mga sinabi ni Peter ay may dahilan. Bagamat napigilan natin ang higanteng Fire Spirit Tiger, halos hindi natin naprotektahan ang ating mga sarili. Kung pag-uusapan ng kontribusyon, kaming 5 kung pagsasama-samahin ay hindi maihahambing sa 20% ng kontribusyon. Paano tayo maihahambing kina Peter at Almira? Malinaw ang saloobin ni Elder Wu, at tiyak na ikakahiya niya ang sarili niyang mga tao. Dahil mahigit 80% ng kredito ay napupunta kina Almira at Peter, makatuwiran lang na mapunta sa kanila ang Fire Spirit Crystal. Tutal, iisa lang naman ang Fire Spirit Crystal, at walang paraan para magbigay ng kahit anong tira sa iyong Azure Water Sect, tama ba? Kampihan mo ang puwet ko. Pinigilan ni Elder Han ang pagmumura ng malakas. Ang isang kayamanan tulad ng kristal na espiritual na apoy ay hindi karaniwan at ito ay ibang-iba sa basurahan sa mga silid sa unang palapag ng napakagandang pagoda. Gamit ang Fire Spirit Crystal, katumbas ito ng pagdadala niya ng isang high-grade Fire Attribute Cultivation Room at kaya niyang mag-cultivate kahit saan siya magpunta. Siyempre, limitado lamang ito sa mga martial artist na may Fire Attribute Physics. Gayunpaman, sapat na ito para mabaliw ang mga tao, lalo na para sa isang sekta. Ang Fire Spirit Crystal ay tiyak na isang estratehikong mapagkukunan. Bukod sa cultivation, ang Fire Spirit Crystal ay maaari ring sumipsip ng apoy at bumuo ng Fire Spirit pagkatapos itong pinuhin. Halimbawa, ang higanteng Fire Spirit Tiger ay maaaring kontrolin ng iba ngayon. Sino ba naman ang handang talikuran ang ganoong benepisyo ng ganoon kadali? Elder Wu, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ang prinsipyo ng ating kooperasyon ay pantay na hatiin ang mga benepisyo. Hindi ko nababanggitin ang sitwasyon sa unang palapag pero hindi natin pwedeng hayaan na lang na ganito na lang mawala ang Fire Spirit Crystal. Ayaw sumuko ni Elder Han ng basta-basta, kaya't malamig siyang tumawa. Bukod pa rito, 2 sa mga disipulo ng Inner Sect ng ating Azure Water Sect ang namatay na dahil sa higanteng Fire Spirit na tigre na ito. Maaari kayang peke ang lahat ng kanilang mga sakripisyo. Isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili dahil wala silang silbi. Hindi sila sapat na malakas. Gusto ba nilang bayaran natin ang kanilang libing? Tumawa ng may paghamak si Peter at iniunat ang kanyang mga kamay, hindi mahalaga.
Kung ang sekta ng Kenglan mo ay napakahirap na hindi ka man lang makakain, handa akong tumulong sa iyo sa mga gastusin sa libing. Tutal, mas mahalaga ang mga patay. Ilibing muna natin sila. Nako. Pananakot lang to. Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Biglang nagalit si Elder Han. Papatayin na sana niya si Peter, ngunit ang totoo, may balak siyang samantalahin ang pagkakataong nakawin ang Fire Spirit Crystal. Sa kasamaang palad, sina Elder Wu at Elder Chen ay hindi mga tanga. Bahagyang kumurap ang kanilang mga figure at tumayo sa harap ni Peter, hinaharangan si Elder Han. Elder Han, hindi ba't napakasama ng katayuan mo na umatake sa isang junior? Malamig ang mukha ni Elder Wu habang sumusulyap sa dalawa pang elder. O balak na ba ng Asher Water Sect na makipag-away sa atin ngayon? Nanginig ang bibig ni Elder Han. Hindi imposibleng maghiwalay sila ngayon. Tutal, ang Asher Water Sect ay may karagdagang elder, kaya dapat ay mas malakas ang kanilang lakas. Makatuwiran lang na magtalo sila gamit ang Sword Spring Sect dahil sa Fire Spirit Crystal. Sa kasamaang palad, hanggang doon lang ang naisip niya. Bago pa siya makapagdesisyon, sumugod na si Elder May at nakangiting sinabi, "Matandang Wu, huwag kang magbiro. Fire Spirit Crystal lang yan. Hindi naman yan malaking bagay." Bahagyang nagulat si Elder Han. Tumingin siya sa likod ni Elder May at ibinuka ang bibig para magsalita, ngunit sa huli, hindi na siya nagsalita at hinayaan na lang itong makipag-ayos. Nasa ikalawang palapag pa lang tayo ng napakagandang pagoda at natalo na tayo. Kung magpapatuloy ang alitan sa loob ng ating bansa, kailangan pa ba nating umakyat mamaya? Sinimulan ni Elder May na ipaliwanag ang mga katotohanan at makipagkatuwiranan sa kanya. Ang ikalawang palapag ay mayroon ng Fire Spirit Crystal. Naisip niyo na ba kung gaano karaming magagandang bagay ang mayroon sa ikatlo, ikaapat, at ikapitong palapag? Ngayong pareho nang nasugatan ang magkabilang panig, aakyat ba kayo at lilipulin ang buong hukbo? Natahimik si Elder Han. Lohikal naman talaga, pero ayaw pa rin niyang isuko ang Fire Spiritual Crystal ng basta-basta. Si Elder May pa rin ang nakakakita ng malinaw. Paano kung kalimutan na natin ang bagay na ito at huwag nang banggitin? Masaya si Elder Wu. Siyempre, gusto niyang manatili ang Fire Spirit Crystal sa Sword Spring Sect. Hindi lang niya kayang pahirapan ang Asher Water Sect, kundi patuloy din siyang makipagtulungan. Perpekto iyon. Matandang Wu, linawin muna natin ito. Ibinigay na namin sa iyo ang Fire Spirit Crystal sa pagkakataong ito, pero hindi mo na magagawa ito sa mga item sa ibaba. Kung may susunod pa, huwag mo kaming sisihin sa aming alitan. Naging seryoso ang magandang mukha ni Elder May. Matapos niyang ipaliwanag ang kanyang pangatwiran, nagsimula siyang magpakita ng matinding saloobin. Hindi mahalaga kung pareho tayong malugi. Hindi namin kayo maaaring panoorin na kumita ng malaki gamit ang napakagandang pagoda ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Sa madaling salita, kung hindi ninyo kami hahayaang magkaroon ng magandang buhay, walang sino man ang magkakaroon ng magandang buhay. Mabuti, mabuti. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Elder Wu. Mabilis niya itong pinalis, ngunit sa kanyang puso, naisip niya na kung mayroon talagang magandang bagay, ayos lang na hatiin ito ng pantay. Ngunit ang problema, paano kung mahulog pa rin ito sa mga kamay ni Peter? Pero kahit anong isipin niya, medyo hindi siya komportable sa pakikipaglaban para kay Peter. Mabuti na lang at mataktika kayo. Nang makitang nagkasundo na ang dalawang panig, muling napangisi si Peter, "Hindi naman sa gusto ko kayong punahin, pero wala kayong gaanong kakayahang makahanap ng kayamanan, pero hindi maliit ang kakayahan ninyong mangagaw ng kayamanan. Sa kasamaang palad, hindi ninyo ito maagaw kahit gusto ninyo." Galit na galit si Elder Wu, ngunit palihim siyang pinigilan ni Elder May. Tanging pagtatampo lang ang nagawa niya. Hindi na nagpatuloy si Peter sa pang-aasar sa mga tao ng sektang Kenglan. Sa halip, kinuha niya ang kristal ng espiritu ng apoy at iwinagayway ito sa harap niya. Inakala ng mga tao ng sektang Kenglan na ipinagmamalaki ng lalaking ito ang kristal ng espiritu ng apoy, at lalong lumakas ang kanilang galit. Hindi nila inaasahan na pagkatapos magyabang ni Peter, isang hagdan ang nagsimulang lumitaw. Sa wakas ay lumitaw na ang hagdan patungo sa ikatlong palapag ng napakagandang pagoda.
Lumitaw lang ba ang hagdanang ito pagkatapos niyang talunin ang higanteng Fire Spirit na si Tiger at makuha ang Fire Spirit Crystal? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at malalim na nag-isip. Ang batang ito, paano niya nalaman ang paraan ng paggamit ng Fire Spirit Crystal para mabuksan ang hagdanan papunta sa ikatlong palapag? Hindi naman siguro bulag na pusa ang nakabangga ng patay na daga, di ba? Bago pa man ito maintindihan ni Terence, nakalapit na si Peter kay Almira, hawak ang Fire Spirit Crystal gamit ang dalawang kamay. Sister Almira, sa iyo na ang Fire Spirit Crystal na ito. Gusto itong agawin ng mga walang muwang na iyon, ngunit buti na lang at pinilit ko itong itago. Dapat mo itong itago agad, huwag mong hayaang pag nasaan ito ng iba. Hindi napigilan ni Elder Wu ang pagkunot ng kanyang noo. Yung mga walang kwentang yon. Huwag mong sabihing isa ako sa kanila. Kahit ginawa niya ang lahat para protektahan ang Fire Spirit Crystal, hindi may kakailan na may balak pa rin siyang itago ito para sa kanyang sarili. Ang Peter na ito ay talagang hindi ka nais-nais. Sa kabilang banda, hindi masyadong pinag-isipan ito ni Almira. Siya ang nagbuwis ng buhay para patayin ang higanteng Fire Spirit Tiger, kaya walang masama sa pagkolekta ng mga samsam ng digmaan. Ito ang tuntunin ng pangkat ng Hunter. Siyempre, bilang miyembro ng team, nakapag-ambag din si Peter, kaya natural lang na may bahagi siya sa Fire Spirit Crystal. Kung gayon, ako muna ang kukuha. Dating patakaran, hahatiin natin ito pagbalik natin. Itinago ni Almira ang Fire Spirit Crystal. Sa tulong ni Terence, nabawi na niya ang kalahati ng kanyang enerhiya. Ang mga tao mula sa Azure Water Sect ay nakatitig kay Almira. Ang ilan sa kanilang mga mata ay puno ng nag-aalab na pagnanasa habang nakatingin sa kristal ng espiritu ng apoy. Sayang at nakipagnegosasyon sa kanila si Elder May, kaya wala silang masyadong masabi. Umaasa na lang sila na may mas magagandang kayamanan sa mga huling palapag. 7,415. Bahagyang napakunot ang noo ni Terence, hindi talaga sumasang-ayon na kinuha ni Almira ang Fire Spirit Crystal. Gaya ng kasabihan, ang isang ordinaryong tao ay inosente dahil mayroon siyang kayamanan. Ang lakas ni Almira ay itinuturing na nasa pinakailalim ng listahan dito, kaya walang pakinabang para sa kanya ang maging target ng pampublikong kritisismo. Pero walang masabi si Terence ngayon. Isa-isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Kahit kailan, hindi niya kailanman binabaliwala ang kanyang pagbabantay laban sa ibang tao. Matandang Wu, lumitaw na ang hagdanan papunta sa ikatlong palapag. Dapat na ba tayong umakyat? Magalang na hiningi ni Elder May ang opinyon ni Elder Wu. Dahil ang magkabilang panig ay nasa isang pakikipagtulungan pa rin, dapat nilang sikaping mapanatili ang isang matalik na relasyon. Sa katunayan, medyo natatakot siya sa panganib doon sa itaas. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Naubos na natin ang ating lakas ngayon, kaya dapat maglaang oras ang lahat para makapagpahinga. Nag-isip sandali si Elder Wu at iminungkahi, habang tumataas ang magandang pagoda, mas mapanganib ito. Kaya sa tingin ko ito ang pinakamahusay na pagpipilian para manatili sa maayos na kondisyon. May katuturan yan. Matandang Wu, napakamaalalahanin mo. Pinuri siya ni Elder May. Sa katunayan, ganoon din ang naisip niya, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas, kung gayon, dapat magpahinga ang lahat at mabawi ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Opo, Panginoon. Sabay-sabay na sagot ng mga tao ng Azure Water Sect, pagkatapos ay naghanap ng lugar para magpahinga ang bawat isa. Pareho ang mga tao mula sa Sword Spring Sect. May kaunting distansya sa pagitan ng dalawang panig, at malinaw na magkahiwalay sila. Ang tinatawag na kooperasyon ay imposible para sa dalawang panig na magkaroon ng pusong ugnayan. Kahit na sila ay nagpapahinga, sila ay magbabantay at alerto pa rin laban sa isa't isa. Pagkaraan ng maikling panahon, ang mga disipulo ng Azure Water Sect ay nagsimulang maglibot sa ikalawang palapag. Matapos mawala ang higanteng Inferno Spirit na Tiger, ang lahat ng apoy dito ay naapula na, kaya walang panganib sa ikalawang palapag. Gusto samantalahin ng mga disipulo ng sekta ng Kenglan ang pagkakataong ito para tingnan kung may nakaligtaan silang mabuti sa ikalawang palapag. Tutal, may mga apoy sa lahat ng dako sa simula, kaya wala silang mahanap kahit gusto pa nila.
Matapos silang supalan ng higanteng espiritu ng apoy na tigre, wala na rin silang oras para maghanap ng mga kayamanan. Ngayong nakapagpahinga na sila ng sapat, maaari na silang gumala-gala para tingnan kung may makikita pa sila. Hinamak ito ni Peter. Tiningnan lamang niya ito ng sarkastikong paraan at hindi pinansin. Sa halip nang makita niyang halos nakabawi na si Almira, mabilis siyang lumapit upang humingi ng pabor dito. Sa kasamaang palad, ayaw siyang pakialaman ni Almira. Pinalis niya si Peter pagkatapos ng ilang salita. Ayaw makipagtalo ni Peter sa kanila. Nakapaglakad lang siya sa gilid at malungkot na tiningnan ang Azure Water Sect, nag-iisip ng paraan para mailabas ang kanyang galit sa kanila. Sa sandaling ito, 2 disipulo ng sekta ng Kenglan ang dumaan sa hindi kalayuan. Magkalapit ang kanilang mga ulo habang sila ay nagbubulungan. Si Almira na yan. Ang swerte niya. Ang ganda. At ang itsura niya. Dahil sa distansya at mahinang boses, bahagya lamang naririnig ni Peter ang ilang mga salita, at ito ay dahil sa kanyang kamangha-manghang pandinig. Kung ibang tao man iyon, natatakot siyang wala silang maririnig. Habang binabanggit ng 2 disipulo ng sekta ng asul na tubig si Almira, agad na nagbigay pansin si Peter. Nakinig siyang mabuti at sa wakas ay narinig niya ito ng malinaw. Sayang kung mahulog ang Fire Spirit Crystal sa kamay ng babaeng ito. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para agawin ang Fire Spirit Crystal. Tama. Hindi lang Fire Spirit Crystal. Marami rin siyang nakuhang resources sa first level. Dapat natin silang agawin lahat. Magaling. Sulit din ang mga yamang iyon. Hindi ko ito maaaring sayangin. Hehe, pero gaya ng sabi mo, ang ganda talaga ng batang babaeng ito, kaya hindi natin siya maaaring sayangin. Sigurado yan. Kapag lumabas kaming magkakapatid, dapat naming dalhin ang mga gamit at ang mga tao. Sa oras na iyon, baka matikman ng babaeng yan ang sarili niyang gamot at hindi na kami maiwan. Ano ang dapat kong gawin? Mukhang hindi naaayon sa patakaran ng mang-rape at hindi pumatay. Ha. Kung masarap naman, baka gawin ko pa ng ilang beses. Pero kailangan ko pa ring pumatay. Mahina ang kanilang pag-uusap, paminsan-minsan ay naglalabas ng ilang hindi marinig na malalaswang tawa. Akala nila ay walang makakarinig sa kanila, ngunit hindi nila inaasahan na maririnig sila ng lubusan ni Peter. Bahagyang nanginig ang katawan ni Peter, namumula ang mga mata, at galit na bamulong, kayong 2 basura. Basura. Hindi siya karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. May kutob ka ba tungkol kay Sister Almira? Pahihirapan kitang mamatay. Kahit 1,000 hiwa ay hindi sapat para mapatawad ang mga kasalanan mo. Sus Mariosep. Dapat kayong lahat mamatay. Hindi lang kayong 2. Mamamatay kayong lahat. Lumapit si Terence at tinapik si Peter sa balikat. Peter, anong ginagawa mo? Bahagyang nanginig ang katawan ni Peter, ngunit mabilis niyang kinalma ang sarili at walang pakialam na itinaas ang kanyang ulo, wala naman masyado, may iniisip lang ako. Senior brother, may kailangan ka ba sa akin? Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Terence. Sa katunayan, narinig niya ang pag-uusap ng 2 disipulo. Bumuo ang hangering pumatay sa kanyang puso ng mga oras na iyon. Hindi alam ng 2 ugok na iyon na nasa listahan sila ng mga dapat patayin. Napagtanto ni Terence na tila narinig din ni Peter ang kanilang pag-uusap. Nakakatuwa ito. Hindi ito maririnig ni Terence kung wala ang tulong ng kanyang espiritu, pero nagawa ba ito ni Peter? Talagang binago ng pagpunta sa Linglong Pagoda ang pananaw ni Terence kay Peter. Kaya naman nagkusa si Terence na lumapit at kausapin si Peter para malaman kung may makukuha itong impormasyon. Wala namang espesyal. Matagal na tayong hindi nakapag-usap ng maayos. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito para mag-usap? Bahagyang ngumiti si Terence, na para bang nandito lang talaga siya para sa isang casual na pag-uusap. Ano ang pag-uusapan natin? Nagkibit balikat si Peter. Kalimutan mo na yan. Nakikita kong halos tapos na ang lahat sa kanilang mga paghahanda. Dapat ay handa na tayo para sa 3 palapag. Malinaw sa kanyang saloobin na ayaw na niyang makipag-usap kay Terence, at hindi na ito pinilit ni Terence. Tiningnan niya muli ng malalim si Peter bago tumalikod at umalis.
Kung tungkol naman sa dalawang disipulo ng sekta ng Kenlan, handa si Terence na obserbahan kung paano sila papatayin ni Peter. Kung magkamali siya, hindi pa huli ang lahat para kumilos si Terence. Sa madaling salita, ang dalawang ugok na ito na walang ideya kung ano ang makabuti para sa kanila at nang ahas na magtuka na kay Almira ay tiyak na tapos na. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, muling tumayo ang mga tao mula sa magkabilang panig at umakyat sa hagdan patungo sa ikatlong palapag. Sa pagkakataong ito, handa na ang lahat sa kanilang pag-iisip, kaya hindi na sila magugulat kahit anong mangyari. Gayunpaman, nang makita nila ito ng totoo, lahat ay gulat pa rin. Ang ikatlong palapag ay isa palang kagubatan. Kakailanganin ng ilang tao para maiakap ang isang mataas na puno. Kahit isa sa mga makakapal na baging ay maihahambing sa mga hita ng mga taong ito. Hindi alam kung ilang daan o libu-libong taon na ang lumipas nang lumaki ang mga halamang ito sa ganito kalaking lawak. Hindi naman ito kakaiba. Ang kakaiba ay nang tumangala ang lahat, nakita nila ang sikat ng araw na sumisikat sa pagitan ng mga dahon. Nagmumura ang lahat sa kanilang mga puso. Nakikita niya ang sikat ng araw. Hindi ba't ito ang ikatlong palapag ng napakagandang pagoda? Bakit may sikat ng araw? Maaari kayang na-teleport siya palabas ng napakagandang pagoda. 7,416. Kung ganoon nga, paano siya makakabalik sa napakagandang pagoda? Ying Luo. Habang gulat na gulat pa rin ang lahat, biglang may dalawang sigaw na sabay na umalangaw-ngaw. Ang mga sumigaw ay ang dalawang disipulo ng sekta ng Kenlan. Sila ay binalot ng mga baging at mabilis na kinaladkad palayo. Habang sila'y gumagalaw, nagsimulang lumabas ang maitim na pulang dugo mula sa mga bahagi ng kanilang katawan na dumampi sa mga baging, at tumutulo sa mga ito. Iligtas mo sila. Sumigaw ng malakas si Elder Han. Mabilis na kumislap ang kanyang anyo at sumugod kasama si Elder May. Nanatili si Elder Wu sa kanyang kinaroroonan at nagdepensa upang protektahan ang mga natitirang disipulo ng sekta ng Kenlan. Tumingin si Terence kay Peter, malalim ang iniisip. Ang dalawang disipulo ng sekta ng Kenlan na kinakaladkad palayo ay ang dalawang nagbubulungan at gustong saktan si Almira. Ang sabihing nagkataon lang ito. Masyadong nagkataon. Hindi naniwala si Terence. Maraming posibilidad na palihim itong kinokontrol ni Peter. Kung gayon ang problema ay, paano na-control ni Peter ang mga baging dito upang umatake ng tumpak? Maaari kayang mayroon din siyang katangiang halaman. Wala pang sagot sa mga tanong na ito. Lumingon si Terence para siguraduhing wala ng ibang baging na umaatake sa grupo ng Sword Spring Sect. Huli na ang lahat. Tiningnan ni Elder Wu ang elder ng sekta ng Kenlan na mabilis na paalis at bahagyang umiling. Natatakot akong patay na ang dalawang disipulo ng sekta ng Kenlan. Iyan ang katotohanan. Bago pa man maabyutin ni na nakatatandang Han at nakatatandang May ang mga baging, ang dalawang disipulo ay naging dalawang tuyong bangkay na at iniwan sa lupa. Mag-ingat kayong lahat. Medyo kakaiba ang sitwasyon dito. Naging pangit ang ekspresyon ni na Elder Han at Elder May. Bumalik sila dala ang dalawang tuyong bangkay, na alerto. Huwag kayong malito sa sikat ng araw dyan sa itaas. Dapat ay nasa magandang pagoda rin tayo. Tama iyan. Kung hindi ako nagkakamali, malamang ito ang ikatlong palapag ng napakagandang pagoda. Apoy ang ikalawang palapag, kaya hindi nakakapagtaka na kahoy ang ikatlong palapag. Tumanggaw si Elder Wu. Para makarating sa ikaapat na palapag, sa palagay ko ay kailangan mong harapin ang lahat ng kahoy dito. Matandang Wu, sa pagkakataong ito, hayaan mo na ang sekta naming Kenlan ang gumawa nito. Nawalan tayo ng dalawang disipulo pagpasok pa lang natin. Kung hindi tayo maghihiganti, paano tayo maituturing na tao? Biglang nagsalita si Elder May. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ang bilis talaga ng isip ng babaeng may edad na ito. Malamang ay isa lamang dahilan ang pagkamatay ng dalawa niyang disipulo, pero ang talagang gusto niya ay ang pagkakataon sa ikatlong palapag. Sa ikalawang palapag, nakakuha si Almira ng isang Fire Spirit Crystal, at sa hitsura nito, mahigit 70% ang posibilidad na mayroong Wood Spirit Crystal sa ikatlong palapag. Matapos makapasok ang bahay ng mga bagyo sa magandang pagoda, hindi nila nakuha ang inaasahan nilang benepisyo. Nakita ni Elder May ang pagkakataon at agad na gumamit ng mga salita para pilitin si Elder Wu. Elder May,
Kung gusto mong lumaban, sige lang. Pero sasabihin ko muna ang mga pangit na bagay. Kung may anumang benepisyo, gugustuhin din ng ating Sword Spring sect ang isang bahagi. Hindi hanggal si Elder Wu. Agad niyang naunawaan ang iniisip ni Elder May at sinabing may bahagyang ngiti, hindi mahalaga kung kailangan ng iyong Azure Water sect ang aming tulong o hindi. Pero bibigyan ka namin ng mukha. Hindi mo kami hahayaang matalo, di ba? May oras pa ba kayong mag-usap ng walang kwentang bagay? Hindi nyo ba alam kung anong oras na? Puno ng pangungutya ang mukha ni Peter, at hindi siya handang magbigay ng mukha sa mga nakatatanda ng dalawang sekta, bago pag-usapan kung paano hahatiin ang mga benepisyo, hindi ba dapat muna ninyong isaalang-alang kung paano mabuhay? Bago pa tuluyang humina ang kanyang boses, ang hindi mabilang na mga puno sa paligid niya ay nagsimulang manginig. Pagkatapos, may mga matutulis at maliliit na tinak na tumutulo mula sa lahat ng direksyon. Ang kapal ng mga tinak ay parang isang bagyo. Nabigla ang lahat mula sa dalawang sekta. Mabuti na lang at matagal nang naihanda ang kani-kanilang mga pormasayon ng depensa, kaya't kaya pa rin nila itong harapin ng ilang sandali at hindi madala ng mga kahoy na pako. Isang taong may pangangatawan na may katangiang apoy, gamitin mo agad ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang katangiang apoy. Ang mga piraso ng kahoy na ito ay takot sa apoy. Wala si Peter sa unang hanay, kaya may lakas pa rin siyang sumigaw, huwag ka nang magtago. Kung hindi ka lalaban gamit ang iyong buhay, mamamatay ka talaga. Sawang-sawa na ang mga tao sa Azure Water Sect. Sa oras na ito, bukod sa iyo, sino pa ang hindi gagawa ng lahat para sa kanila? Parang meron talaga. Hindi ginamit ni Terence at Almira ang kanilang buong lakas. Ang wind attribute at pana ni Almira ay hindi gaanong naging kapaki-pakinabang laban sa mga kahoy na spike na ito, habang si Terence ay nakatuon lamang ng mahigit kalahati ng kanyang atensyon kay Peter. Pakiramdam ni Terence ay may kinalaman si Peter sa mga biglaang pag-ataking ito, at napaisip siya kung may makikita ba siyang koneksyon. Sa kasamaang palad, wala pa siyang nahahanap. Panganay na kapatid sa labanan. May silbi ba ang kristal ng espiritu ng apoy? Pakiramdam ni Almira ay wala siyang masyadong maitutulong nang bigla siyang magkaroon ng ideya. Kinuha niya ang Fire Spirit Crystal at iniabot ito kay Terence. Dahil kahoy lang ang nandito, dapat ay makapagbukas tayo ng bagong sitwasyon kung gagamit tayo ng Fire Spirit Crystals, tama ba? Bahagyang nagbago ang mukha ni Peter at mabilis niya itong pinigilan, Sister Almira, kakakuha mo lang ng Fire Spirit Crystal, kaya hindi mo pa ito makontrol ng maayos. Kung kukunin mo ito at gagamitin ngayon, baka makaranas ka ng negatibong reaksyon. Bahagyang nagulat si Almira. Tila. May katuturan naman. Kung hindi natin ito makokontrol ng maayos, ang kristal ng espiritu ng apoy ay magmumuo bilang isang hindi mapigilang higanteng espiritu ng apoy na tigre. Mapapahamak tayo kung gayon. Nag-aalalang nagsalita si Peter, kahoy lang ang nandito, kaya siguradong napakalakas ng apoy. Kung ipanganak ang higanteng espiritu ng apoy na tigre, mas magiging mapanganib ang sitwasyon natin kaysa dati, at hindi na natin mauulit ang swerteng naranasan natin ngayon. Agad na nagatubili si Almira. Kung totoong nangyari ang sitwasyon ngayon lang, tiyak na mamamatay siya. Hindi mahalaga, kaya ko naman tong kontrolin. Bahagyang ngumiti si Terence at kinuha ang Fire Spirit Crystal na hindi binawi ni Almira, at inilipat ang kaunting Fire Chi niya dito, subukan muna nating hiramin ito. Paano mo nakuha ang Fire Spirit Crystal ni Batang Almira? Sumigaw si Peter sa mahinang boses, ang kanyang palad ay nakaunat na parang kidlat, sinusubukang agawin ang kristal ng espiritu ng apoy mula sa kamay ni Terence, sabi ko na mapanganib ito. Bilisan mo at ibalik mo ito kay Sister Almira. Peter, anong ginagawa mo? Ako ang gustong gumamit ng Fire Spirit Crystal sa panganay na kapatid. Hindi namamalayang itinaas ni Almira ang kanyang kamay para pigilan si Peter, ngunit nawalan ito ng malay. Mas mabilis ang bilis ni Peter kaysa sa kanya, at hindi niya ito mapigilan. Bahagyang umugoy lamang ang katawan ni Terence, madali at masayang umiwas sa palad ni Peter. Kasabay nito, ang malademonyong espadang nananakmal ay nakabunot, biglang sumibol ang itim na liwanag at pulang apoy. Peter, huwag kang mainip. Malalaman ko kung gumagana ang Fire Spirit Crystal o hindi pagkatapos kong subukan ito.
Tumawa ng malakas si Terence at ginamit ang kanyang bagong Fire Spirit Sword technique ng buong lakas. Apoy ng bituin. Biglang sumabog ang apoy ng Fire Spirit Crystal at sumanib sa sword move ni Terence. Biglang tumaas ang lakas nito, at gamit lamang ang isang espada, isang malaking bahagi ng mga kahoy na spike ang nasunog. Gayunpaman, masyadong maaga pa para maging masaya dahil medyo hindi mapakali na ang Fire Spirit Crystal. Malinaw na hindi tama ang paraan ng paggamit na ito. Ayos lang naman itong gamitin paminsan-minsan, pero sino ang nakakalam kung anong klaseng problema ang lilito kung gagamitin ito ng masyadong maraming beses. Medyo ikinalungkot ito ni Terence, tutal, gamit ang Fire Spirit Crystal, ang kapangyarihan ng bagong Fire Spirit Sword technique ay direktang tumaas ng ilang beses. 7,417. Kung magagamit lang ito bilang isang konbensyonal na pantulong na kagamitan, katumbas ito ng ilang beses na pagpapataas ng lakas ng isang tao sa pakikipaglaban, na isang nakakatakot na bagay. Sundan mo si Simayi at salakayin ang isang punto gamit ang buong lakas mo. Sabay na sigaw ni na Elder Han at Elder May, inutusan ang mga tao ng sekta ng Kenglan na salakayin ang puwang na binuksan ni Terence. Maaaring iyon na lamang ang tanging pag-asa para makalusot. Hindi na kailangang utusan ang mga tao mula sa sekta ng Sword Spring na sumunod, kaya si Terence ang naging arrowhead. Ang dalawang sekta ay bumuo ng dalawang panig, at nagsimulang gumalaw sa gitna ng mga kahoy na spike. Pagkalipas ng 12 segundo, wala nang anumang bagay sa kanilang harapan. Biglang naglaho ang makakapal at matitinik na baging, at isang bakanteng espasyo na may lapad na 10 metro ang lumitaw sa kanilang harapan. Sa kabilang panig ng bakanteng espasyo ay mga hanay ng mga punong may taas na 3 metro. Hindi tumpak na sabihin iyon. Para maging eksakto, may mga hanay ng 3 metrong taas na humanoid na puno, at mayroong hindi bababa sa 1 o 200 sa mga ito. Ang kanilang mga puno ay may mga tuldok-tuldok na puno, ang kanilang mga sanga ay makakapal na sanga, at mayroon silang malalagang dahon. Bukod doon, ang bawat punong hugis tao ay nababalutan ng mga baging. Ito rin ang uri ng baging na siyang nagpaging zombie sa 2 disipulo ng sekta ng Kenglan. Ano ang mga bagay na ito? Napasinghap si Yunki at hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses, bakit ang dami nila rito? Hindi pa siya tapos magsalita nang ibuka na ng mga punong hugis tao sa harap niya ang kanilang mga binti, ikinakaway ang kanilang mga baging habang sumusugod kina Terence at sa iba pa. Hindi sila mabilis, pero pakiramdam nila ay 10,000 kabayo ang tumatakbo. Hindi tayo maaaring tumakbo. Ipagpatuloy natin ang laban. Tinansya ni Elder Han at nakaramdam ng kawalan ng magawa, huwag mong isipin na mukhang mabagal sila, pero napakabilis ng kanilang takbo. Wala tayong ibang magagawa kundi lumaban. Higit sa lahat, ito ang 3 palapag ng napakagandang pagoda. Kahit na kaya niyang tumakbo, saan pa siya tatakbo? Matagal nang nawala ang hagdan pabalik sa 2 palapag ng napakagandang pagoda, at ngayon ay wala ng lugar para umatras. Ang tanging paraan para makaalis sa napakagandang pagoda ay ang pagtawid sa pinakamataas na antas, ang 7th antas. Hindi nagsalita si Terence, dahil wala nang saysay pa ang sabihin niya ngayon. Ang bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay na-activate ng husto, at ang mga apoy ay nagkalat sa lahat ng direksyon. Maraming mga punong hugis tao ang nagsimulang magliyab. Gayunpaman, hindi naman nawala ng saysay ang mga pag-atake ng mga Treemen. Parehong panig ay nagsimulang magtamo ng ilang mga casualty. Ang mga mahihina, kahit may mga kasama silang mag-aalaga sa kanila, ay tatamaan pa rin ng buhay puno. Sa mga taong naroroon, tanging ang mga nasa itaas ng orihinal na antas ang medyo mas relax. Ang mga nasa ibaba ng orihinal na antas, maliban kina Terence, Peter, at Almira, ay pawang nasugatan o namatay pa nga. Nasa unahan ng labanan si Terence, at kailangan pa rin niyang bigyang pansin ang sitwasyon ni Almira. Mabuti na lang at sapat ang lakas ng bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy, at si Terence mismo ay may mga katangiang gawa sa kahoy at halaman. Ligtas siya sa harap ng mga Treemen na ito. Dahil dito napagtanto ni Terence na si Almira, na siyang pinakamahina sa kanila, ay wala sa anumang panganib. Mas ligtas pa siya kaysa kay Terence mismo. Sa kanila, maliban sa mga bantay ni Peter, tila sinasadya o hindi sinasadyang binaliwala ng mga lalaking puno ang kanyang pag-iral.
Hindi ba siya pinansin dahil masyado siyang mahina? Oh! Dahil ba may kumokontrol sa puno, mga lalaki, para maiwasan si Almira? Sinakop ng pandaman ni Terence ang buong lugar, binibigyang pansin ang bawat galaw ni Peter, ngunit wala siyang nakita. Maaari kayang may mali sa hula niya. May hinala siya, pero wala siyang magagawa kung walang ebidensya. Maraming disipulo na ang nawala ng dalawang sekta, at ang mga nasa itaas ng orihinal na antas ay hindi man lang kayang pangalagaan ang kanilang mga sarili. Sinimulan ni Terence na palitan ang kanyang Fire Spirit Sword technique ng Green Demon God Sword technique. Napakalakas ng apoy sa paligid, kaya kahit na ang bagong Fire Spirit Sword technique ay naging Green Devil God Sword technique, walang magbibigay pansin dito ng ilang sandali. Nagsimulang magkabisa ng husto ang katangiang halaman, at tila nawala ng malay ang taong puno sa dagat ng apoy, biglang nabawasan ng husto ang kapangyarihan nito sa pag-atake. Kasabay nito, lahat ng nasusupol ay muling nabuhayan ng loob. Inisip nila na ang putok ni Terence ay gumanap ng isang mahalagang papel kaya sinamantala nila ang pagkakataong ito upang gumanti ng atake. Ang mga Trint ay umuugoy mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Hindi sila nagpatayan, ngunit sa ilalim ng kontrol ni Terence, hindi sila nagpakita ng awa nang sila ay humadlang sa isa't isa. Nagkagulo ang mga Trint at nawala ang kanilang orihinal na kaayusan. Magandang pagkakataon ito. Habulin silang lahat papunta sa dagat ng apoy. Malakas na sigaw ni Elder Wu. Ang mga martial artist ng dalawang sekta, na lubos na nasa kawalan sa bilang, ay nagsimula ng palibutan ang mga Treemen. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi sinubukang agawin ang atensyon. Patuloy niyang kinontrol ang mga Treemen, dahilan para mawalan sila ng kontrol at mahulog sa apoy. Dahil dito, lumaki ng lumaki ang apoy. Tila bumalik ang buong lugar sa ikalawang palapag ng napakagandang pagoda. Ate Almira, pwede mo bang iwan muna sa akin ang Fire Spirit Crystal? Pakiramdam ni Terence ay medyo hindi matatag ang Fire Spirit Crystal na hawak niya, para bang may matinding pagnanasa ito sa apoy. Matagal nang itinigil ni Terence ang paggamit nito, ngunit tila nawawala na siya ng kontrol sa Fire Spirit Crystal. Kung ibabalik niya ito kay Almira ngayon, nag-aalala si Terence na hindi nito ito makontrol. Siyempre naman. Kung kailangan ng panganay na kapatid, kunin mo na lang. Paano magkakaroon ng anumang pagtutol si Almira? Hindi siya magsasalita kahit ibigay niya ito kay Terence, lalo na't pansamantala niya itong ibigay dito. Sumanghel si Peter, halatang labis na nalungkot. Gayunpaman, pumayag na si Almira, kaya ano ang magagawa niya? Alam na ni Terence na hindi siya tatanggihan ni Almira, kaya inilagay niya ang Fire Spirit Crystal sa kanyang storage bag at inilipat ito sa Jade Space. Sa espasyo ng Jade, gusto bang baligtarin ng Fire Spirit Crystal ang kalangitan? Malamang hindi man lang sila makakagawa ng kahit isang alon. Pagkaraan ng maikling panahon, nilamon ng apoy ang lahat ng mga Treemen. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga tao ng parehong sekta. Noon lamang nila naramdaman na nakakonsumo sila ng maraming pisikal na lakas. Halos lahat ay nagpakita ng mga palatandaan ng bahagyang pagkapagod. Siyempre, sina Terence, Almira, at Peter ang mga exception. Pero walang magsasabing mali sila. Kinuha ni Terence ang Fire Spirit Crystal at pinangunahan ang daan. Kung wala si Terence, hindi makakatakas ang mga taong ito sa sitwasyong ito. Ang Fire Spirit Crystal ay kay Almira, at mayroon ding bahagi si Peter, kaya maituturing itong isang malaking pagsisikap. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang mga pagkatalo sa pagkakataong ito. Naupo ang lahat upang magpahinga. Tumingin si Elder Han sa apoy at naging mabigat ang kanyang ekspresyon, ang magandang pagoda ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay talagang mapanganib. Masyado tayong naging pabaya sa pagkakataong ito. Nanlumo ang mga mata ni Elder May at lumabo ang kanyang ekspresyon. Ngayon, bukod sa dalawa pang elder, sina Noren, Yunki, at isa pang orihinal na disipulo ng inner sect sa infant stage ang natitira. Ang iba pang mga disipulong sumunod sa kanya pawang patay na. Maging ang natitirang 3 disipulo ay nasugatan, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Nasa ikatlong palapag pa lang siya ng napakagandang pagoda. Kung magpapatuloy ito, ilan sa kanila ang makakabalik sa sekta. Sa kabilang banda, hindi rin optimistiko ang sitwasyon ng Spring Sword Sect.
Gayunpaman, mas kaunti ang bilang ng mga tao sa Spring Sword Sect kumpara sa Kenglan Sect noong una, kaya't patas na sila ngayon. 7,418. Bukod sa grupo ni Terence na binubuo ng tatlo, naroon din sina Elder Wu at Elder Chen, at ang huli ay si Yaki. Patay na ang lahat ng iba pang mga disipulo. Natuwa si Terence na naiwan niya ang tatlo sa bangin, hindi niya magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan kung isasama niya sila. Si Mai, magaling. Naglakad si Elder Wu papunta sa tabi ni Terence at tinapik ang balikat nito. Kung hindi dahil sa paggamit mo ng Fire Spirit Crystal para lumaban, natatakot ako na mapapahamak sana tayo ngayon. Napakabait ni Elder Wu. Kaunting kapangyarihan pa lang ang nagamit ng disipulong ito. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at tiningnan ang seryosong mukha ni Elder Wu, sayang at limitado ang aking lakas. Kung hindi sana nasaktan ang mga disipulo ng ating Sword Spring Sect. Sa katunayan, ang mga namatay na disipulo ay pawang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Yaki, at hindi iyon ikinalulungkot ni Terence. Hanggat maayos ang mga tao sa paligid niya, wala nang pakialam si Terence kung mamatay man ang iba o hindi. Elder Wu, ang napakagandang pagoda ay lubhang mapanganib. Dapat na ba tayong sumuko? Dumilim ang mukha ni Yaki habang yumuko siya at sinabi sa mahinang boses, ikatlong antas pa lang ito, at ang bawat antas ay magiging mas mapanganib kaysa sa nauna. Kailangan ko pa ba talagang magpatuloy? Patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan, at ang isa na hindi niya gusto, si Mai, ay ligtas naman. Buhay pa ang mga tao sa paligid ni Mai, at ito ang nagpabaliw kay Yaki. Kahit gaano pa siya kagalit, natatakot din si Yaki. Sino ang susunod na mamamatay? Mukhang napakaswerte ni Mai, kaya malamang siya nga iyon, si Yaki, di ba? Bilang ikatlong nakatatandang kapatid na namamahala sa panloob na sekta ng Sword Spring Sect, mayroon siyang magandang kinabukasan. Ayaw ni Yaki na mamatay dito ng walang dahilan, kaya gusto niyang umatras at hikayatin si nakatatandang Wu na umatras. Yaki, sa tingin mo ba ay maaari kang sumuko ayon sa gusto mo? Bago pa man makapagsalita si Elder Wu, umiling si Elder Chen ng may mapait na ngiti, hindi mo ba napansin na nawala na ang hagdan papunta sa ikalawang palapag pagkaakyat natin? Natigilan si Yaki. Ngayong nabanggit na ito ni Elder Chen, napagtanto niyang ito nga ang totoo. Ang gandang pagoda, walang urong sulong. Hindi ko alam kung ito ba ang ayos ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin, o kung ganito na lang talaga ito noon pa man. Bumantong hininga si Elder Chen at nagpatuloy, kahit ano pa man, hindi tayo maaaring sumuko ngayon kahit na gusto natin. Kung gusto nating mabuhay, ang magagawa lang natin ay patuloy na sumulong. Natatakot ako na may daan palabas lamang kapag narating natin ang tuktok ng napakagandang pagoda. Gustong umiyak ni Yaki ngunit wala siyang maiyak. Habang papalayo siya, mas malaki ang posibilidad na mamatay siya, ngunit kung hindi siya uusad, mamamatay ba siya agad sa kulungan? Isa lamang itong walang katapusang siklo na hindi malulutas. Mamamatay siya sa alinmang paraan, kaya tila isa na lang ang magagawa niya. Nakikinig si Terence sa kanilang pag-uusap sa gilid ng bigla niyang ibinaling ang tingin sa lugar ng apoy kasama ang mga trimen. Paliit ng paliit ang apoy, at may tambak na nasusunog na kahoy doon. Kung may hangin, malamang ay liliparin nito ang mga abo. Pero hindi yun mahalaga, ang mahalaga ay ang kislap ng berde sa pandaman ni Terence, na sinundan ng isang mahinang puwersa ng buhay. Kakalaban lang niya sa Fire Spirit Crystal, at malinaw niyang nararamdaman ang mahinang life force na iyon, iba ang elemento nito, pero pareho lang ang pinagmulan ng Fire Spirit Crystal. Kristal na espiritu na gawa sa kahoy. Matapos maunawaan kung ano ang nasa loob, hindi na nagsalita si Terence at ginamit ang kanyang mga microstep na parang paru-paro sa sukdulan. Sumugod siya sa apoy na parang ipu-ipo at sumubsob sa abo. Hindi gaanong naapektuhan ng apoy si Terence, kaya naman niyang ilabas ang kanyang enerhiyang apoy, at sapat na iyon para hindi mapatay ang apoy. Maaari rin niyang gamitin ang malamig na chi upang protektahan si Terence mula sa kapahamakan. Hindi rin naman mapipigilan ng apoy si Terence. Sa isang iglap, narating ni Terence ang kinaroroonan ng Wood Spirit Crystal. Inabot niya ito at hinawakan, at isang Wood Spirit Crystal na kumikinang sa berdeng ilaw ang bumagsak sa kanyang palad. Ibigay mo ang espiritual na kristal na gawa sa kahoy.
Naramdaman na lang ni Terence ang pag-agos ng enerhiya ng buhay mula sa kanyang palad nang may umalangaw-ngaw mula sa itaas niya. Isang pandak at malakas na figure ang sumunggab pababa mula sa langit, tinutukan ang wood spirit crystal na nasa kamay ni Terence. Si Elder Wu ng sekta ng Kenglan. Elder Wu, sinusubukan mo bang apihin ang mahihina? Gumamit pa sila ng palihim na pag-atake. Hindi ba't masyadong walang galang ang sekta ng Kenglan sa kanilang harapan? Malamig na tumawa si Terence habang lumalayo. Nauna kong nakuha ang wood spiritual crystal, at ako ang nagsikap. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong pagnakawan ng basta-basta? Kahit si Elder Wu ay hindi kayang suluhin si Terence gamit ang kanyang ultimate butterfly microstep, lalo na't hindi niya ito kayang saktan. Bata kong si Sima. Sinabi ni Elder May na ang antas na ito ay pinangungunahan ng ating sekta ng Kenglan. Sa labanan, ang ating sekta ay nag-ambag sa mas maraming tao na namatay. Nangangahas ka bang sabihin na ang kristal ng espiritu ng kahoy ay hindi kabilang sa ating sekta ng Kenglan? Hinabol ni Elder Wu si Terence habang sumisigaw. Hindi niya alam na ang kontribusyon ni Terence ang pinakamalaki. Kahit ang kontribusyon ng buong sekta ay hindi maihahambing sa kontribusyon ni Terence. Elder Wu, sana'y kumilos ka ng may dignidad. Muling humakbang paarap si Elder Wu mula sa Sword Spring Sect. Pinahinto niya si Elder Wu at ngumisi, bilang isang elder ng Kenglan Sect, aapihin mo ba ang isang disipulo ng Sword Spring Sect sa harap ko? Pakiramdam ni Elder Wu ay medyo pamilyar ang eksenang ito. Malinaw na replika ito ng laban para sa kristal ng espiritu ng apoy sa ikalawang palapag. Sa parehong dahilan, kinailangang gawin ni Elder Wu ang lahat para igiit na mas gugustuhin pang mabulok ang karne ng tao tay sa palayok kaysa kainin ng mga tagalabas. Kung nasa kamay ni Terence ang wood spirit crystal, nasa kamay din ito ng Sword Spring Sect. Paano nila ito maibibigay sa Kenglan Sect? Isa pa, hindi si Peter si Terence, at si Elder Wu ay handang-handa na protektahan si Terence. Matandang Wu, sa tingin mo ba talaga ay hindi ako mangangahas na maging masungit? Sa pinakamalala, lalaban lang tayo hanggang kamatayan. Galit na galit si Elder Wu. Tinawag niya ang dalawa niyang kasama para sabay na sumalakay, baka hindi na ako makalabas ng napakagandang pagoda. Papatayin muna kita. Mabilis na sumugod si Elder Ming ngunit hindi siya nakaharap ni Elder Wu. Sa halip, hinailan niya ito paatras at pinayuhan, kaunting pagkainip ay nakakasira ng magagandang plano. Nasa ikatlong antas pa lang siya ngayon, at mahaba pa ang daan sa hinaharap. Kung magdurusa ang magkabilang panig, isa lamang itong pagkatalo. Mamamatay ang lahat dito. Wala akong pakialam. Wala pa ring pakialam si Elder Wu. Kung mawala siya sa pagkakahawak ni Elder May at handa nang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Kailan pa natalo ng ganito ang ating sekta ng asul na tubig? Kailangan nating alamin ang sanhi nito ngayon. Nakatayo si Terence sa likuran ni Elder Wu, hindi pinapansin ang nangyayari sa Azure Water Sect. Dahil man sa galit ni Elder Wu o sa pagiging pasensya ni Elder May, wala itong pakialam kay Terence. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng maglaban ang dalawang panig. Gaya ng sinabi ni Elder May, kung talagang naglaban sila, malamang na sabay na matatapos ang dalawang sekta. Bukod dito, sa tulong ng espiritual na kristal na apoy at espiritual na kristal na kahoy, ang natitirang espiritual na kristal na ginto, espiritual na kristal na tubig, at espiritual na kristal na lupa ay hindi na malayo. Ang mga kayamanang ito ay hindi man lang ang pinakamahalagang kayamanan sa napakagandang pagoda. Ang mga kayamanang iniwan ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay malamang na nasa ikapitong palapag lahat. Dahil dito, tiyak na susuko ang Azure Wave Sect sa huli. Para patuloy na makipagtulungan sa Sword Spring Sect, babulay-walay nila ang pagmamayari ng Wood Spiritual Crystal. 7,419. Gaya ng inaasahan ni Terence, ang alitan nina Elder Wu at ng Azure Water Sect ay puro usapan lamang at walang aksyon. Sa huli, naglaho rin ang alitan. Paulit-ulit na inikot ni Terence ang kristal sa kanyang kamay, tinitingnan ito ng maraming beses. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kristal at iminuwestra ang mga galaw ni Peter sa ikalawang palapag. Talagang ginawa ang hagdan papunta sa ikaapat na palapag. Mukhang ang susi sa pagbukas ng hagdan ay ang Fire Spirit Crystal at Wood Spirit Crystal sa bawat palapag. Si Mai,
Dapat mong ingatan itong mabuti, huwag mong iwala. Tiyak na mahihiya si Elder Wu na magkusa na humingi ng Wood Spirit Crystal. Ang tanging maipapaalala lang niya rito ay umaasa siyang iingatan talaga ito ni Sima Yi. Kapag bumalik siya sa Sword Spring Sect, kahit wala na siyang ibang napala, ang Fire Spiritual Crystal at Wood Spiritual Crystal lang ay sapat na para makakuha ng malaking gantimpala. Sumang-ayon si Terence, ngunit sumulyap siya kay Peter. Ang mga galaw ni Terence ay eksaktong kapareho ng kay Peter sa ikalawang palapag, hindi niya inakalang makakapagbukas siya ng bagong landas. Naisip niya kung pwede ba niyang buksan ang hagdan gamit ang Wood Spiritual Crystal sa halip na ang mga sulat-sulat lang. Walang ekspresyon ang mukha ni Peter, at walang nakitang anumang pagbabago sa emosyon si Terence. Patuloy lamang siyang nagmamasid sa dilim. Elder Wu, huwag magmadaling pumunta sa ika-4 na palapag. Magpahinga na kayong lahat dito. Naubos na natin ang ating lakas ngayon lang. Itinago ni Terence ang kristal at casual na sinabi, dapat ay lumalaki ng lumalaki ang panganib doon. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Magaling. Magpahinga kayong lahat at magpagaling. Bahagyang tumango si Elder Wu, hindi lamang sa mga tao ng sekta ng Sword Spring, kundi pati na rin sa mga tao ng sekta ng Azure Water. Bagamat pansamantalang isinantabi ng dalawang panig ang kanilang mga pagtatalo, hindi naging maganda ang kanilang naging usapan. Si Elder Han at ang mga tao mula sa Azure Water Sect ay nakaupo sa kanang bahagi ng hagdan, habang ang mga tao mula sa Sword Spring Sect ay nakaupo sa kaliwa. Parehong nagbabantay ang magkabilang panig sa kabilang panig ng hagdan. Dahil medyo mataas ang bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig, walang sino man ang gustong magsalita. Kaya, ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 oras. Malapit na ang oras. Aalis na ba tayo? Nakita ni Terence na maayos na ang paggaling ng lahat, kaya siya ang naunang tumayo. Mukhang hinihingi niya ang opinyon ni Elder Wu, pero ang totoo ay nag-uutos siya. Bilang ang tunay na commander, at dahil sa lakas na ipinakita niya, ang mga salita ni Terence ay may malaking kahulugan. Agad na tumayo sina Elder Wu at Elder Chen. Kahit ayaw ni Yaki, wala siyang ibang nagawa kundi sumunod. Lahat ng tao mula sa sekta ng Kenglan, handa na tayong pumunta sa ika-4 na antas. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao sa 6 na tao. Bakit hindi kayo sumama sa amin? Naiinis si Elder Wu at ayaw na talagang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa mga tao mula sa sekta ng Sword Spring. Isa itong kooperasyon, ngunit lahat ng benepisyo ay kinuha ng Sword Spring Sect, kaya kakaiba kung magiging masaya sila. Siyempre naman. Kaibigang Sima, mauna na kayo, susunod kami. Si Elder May pa rin ang nanguna. Ngumiti siya at tumango, ang linglong pagoda ay puno ng panganib sa bawat hakbang. Mas makabubuti para sa sekta ng Kenglan at ng sekta ng Spring Sword na magtulungan ng taos puso. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Naunawaan ng lahat ng naroon ang kahulugan ng kanyang mga salita. Hindi na kailangang ituloy pa. Tumango si Terence kay nakatatandang May at naunang umakyat sa hagdanan patungo sa ika-4 na palapag, kasama sina Almira at Peter sa magkabilang gilid, kasunod sina nakatatandang Wu at nakatatandang Chen, at si Yaki. Nagsimula nang magkaroon si Terence ng aura ng pinuno ng Sword Spring Sect, at hindi na malaya ng dalawang elder na kusang loob na pala silang sumusunod sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan ay may komplikadong ekspresyon habang nakatingin kay Terence na naglalakad sa harap. Biglang napagtanto ng 3 matatanda na si Terence ay naging isang taong kapantay nila, isang taong maaari nilang kausapin bilang kapantay. Kung tungkol naman kina Noren at Yunki, bumantong hininga sila sa katotohanang ang taong dati nilang minamaliit ay isa na ngayong nilalang na kanilang hinahangaan. Hindi rin naman ganoon katagal ang hagdan mula sa ika-3 palapag patungo sa ika-4 na palapag. Mabilis na narating ng grupo ang tuktok at dumaan sa isang pinto ng liwanag, papasok sa espasyo ng ika-4 na palapag. Dahil sa aral na natutunan niya noon, pinalawak ni Terence ang kanyang spirit sense sa pinakamataas nitong saklaw pagpasok niya sa ika-4 na palapag. Kasabay nito ay hinugot niya ang demonyong espadang lumamon at nagpersige bilang isang nagtatanggol na tindig. Ganoon din ang ginawa ng mga taong nakasunod sa likuran. Bago pa man maka-adjust ang kanilang mga mata sa mga pagbabago sa pintong may ilaw, nakabuo na sila ng isang mahigpit na pormasayon para sa pagtatanggol. Pero,
Walang nangyari. Ang panganib na kanyang inakala ay hindi lumitaw. Ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang madilim na latian. Latian. Elemento ba ito ng lupa? O elemento ng tubig? Bilang pinuno ng Mechanism Hall, likas na naisip ito ni Elder Chen. Kung katangiang lupa lang naman yan, hindi dapat may latian. Sa parehong logika, pareho lang ang katangiang tubig. Dapat ay may napakalaking alon ang katangiang purong tubig. Paano ito naging ganito kalagkit? Nasa katulad na kalagayan si Elder Wu. Nakayuko siya habang nakayuko ang ulo, maingat na pinagmamasdan ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nawala ang pinto ng liwanag sa likuran nila matapos dumating ang lahat. Sa madaling salita, nawala na sila ng posibilidad na umatras muli. Hindi maganda. Lulubog na, tumakbo ka. Si Elder Wu, na nakayuko, ay biglang sumigaw sa takot. Ang kanyang makapal at malakas na katawan ay tumalon palabas ng may malakas na tunog, huwag kang basta nakatayo lang dyan, tumakbo ka na. Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay talagang lumulubog na, at mayroong isang mahinang puwersang humihila sa kanila pababa. Isang latian. Isa itong nilalang na kayang tahimik na lumunin ang lahat. Kahit pa ang Azure Water Sect o ang Sword Spring Sect, lahat ay nataranta. Sinimulan nilang habulin si Elder Wu. Kung mahuhulog sila sa latian, wala na silang pagkakataong makatakas. Nagsimulang matakpan ng espiritu ni Terence ang lupa, sinusubukang maghanap ng mas mahirap na lugar para makatawid ang mga tao, ngunit sa kasamaang palad, lumalambot ang lupa sa paligid niya. Bawat pulgada ng latian ay naging isang demonyong kumakain ng tao. Ang mga tao ng parehong sekta ay pawang magagaling na martial artist. Hindi sila mahuhulog sa latian ng ilang sandali kung aasa lang sa kanilang bilis, ngunit mahirap sabihin kung mahuhulog sila sa latian pagkatapos ng mahabang panahon. Una sa lahat, ang pagkonsumo ng pisikal na lakas ay magiging sanhi ng paghina ng bilis. Pangalawa, ang bilis ng paglambot ng latian ay pabilis ng pabilis, at ang puwersa ng paghila ay papalakas ng papalakas. Tinansya ni Terence na kung hindi sila makahanap ng matibay na lupa sa loob ng 4 hanggang 5 minuto pa, malaki ang posibilidad na makukulong sila sa latian. Ying Luo. Biglang sumigaw si Almira. Lumalabas na medyo mabigat ang kanyang mga hakbang, at dahil dito, agad na lumubog ang kanyang mga bukong-bukong dahil sa malambot na putik ng latian. Nawalan siya ng balanse at biglang bumagsak sa gilid. Kapag ang buong katawan ng isang tao ay nahulog sa latian, malamang ay agad silang malulunok, at walang makakapagligtas sa kanila kahit gustuhin pa nila. Sister Almira. Huwag kang matakot na darating ako at ililigtas ka. Sigaw ni Peter habang iniikot ang ulo at itinaas ang kamay para hawakan si Almira. Tila nag-aalala ang ekspresyon niya, ngunit ang mga mata niya ay napakakalma, na parang wala siyang pakialam sa panganib sa pagkakataong ito. Marahil sa puso ni Peter, isa itong pambihirang pagkakataon para magpasikat sa harap ni Almira. 7,420. Sa kasamaang palad, pagkaabot ni Peter ng kamay niya, isang figure ang lumipad palapit sa kanya at sumulyap kay Terence. Paano nagawa ni Terence na nakatayo lang at manood kung nasa panganib si Almira? Walang makakapantay sa mga micro-step ni Terence na parang paro-paro sa isang maikling distansya, kaya't nasa tabi na ni Terence si Almira nang sandaling sumigaw ito. Una, nagpakawala siya ng isang alon ng malamig na hangin, pansamantalang nagpalamig sa latian sa lupa. Kasabay nito, hinawakan niya si Almira gamit ang isang kamay, at sinaksak ang malademonyong espadang lumalamon gamit ang kaluban patungo sa bukong-bukong ni Almira gamit ang kabila. Ang malambot na putik ay sumalubong sa nagyayelong hangin at agad na naging matigas at marupok, madaling mabasag ng kaluban ng malademonyong espada. Hinailan ni Terence, at ang katawan ni Almira ay nakabawi ng balanse, ang kanyang mga bukong-bukong ay nakalaya. Salamat sa tulong mo, panganay na kapatid. Nakahinga ng maluwag si Almira, nakaramdam ng seguridad sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay wala siyang kinatatakutan sa anumang panganib kapag kasama niya si Terence. Ano pa ang dapat ipagpasalamat? Pamilya na tayong lahat, hindi mo na kailangang maging magalang. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at sinabing, Ate Almira, kailangan mong mag-ingat. Medyo kakaiba ang latian dito, at maaaring may iba pang mga panganib.
Sumang-ayon si Almira. Malungkot na sinabi ni Peter na nasa tabi niya, kung ako ang nasa tabi ni Sister Almira, paano siya mapapahamak? Kung hindi dahil sa iyo, ililigtas ko sana si Sister Almira. Pambihirang pagkakataon iyon para magpasikat, at basta na lang ito sinira ni Terence. Paano magiging masaya si Peter? Anong sinasabi mo? Paano naging pakikialam ang pagliligtas sa akin ng panganay na kapatid? Ibig mong sabihin, gusto mo akong mamatay. Tinitigan ng masama ni Almira si Peter. Sa tingin ko ikaw ang mapanghimasok. Bilisan mo at tumakbo ka. Sa sobrang galit ni Peter ay nailahad niya ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya magawang makipagtalo kay Almira. Sa simula, silang tatlo ay nasa unang kalahati ng grupo, ngunit dahil sa pagkaantala na ito, sila na ang naging mga tao sa likuran. Si Elder Wu ng Asher Water Sect ay nakikipag-usap kay Elder Chen ng Sword Spring Sect habang tumatakbo. Elder Chen, mayroon ka ba magandang ideya para makapagpahinga muna tayo? Kung patuloy siyang aasa sa bilis para iligtas ang kanyang buhay, hindi talaga siya makakatagal. Ang kanyang pagkawasak ay sa isang kisap mata lamang. Ang tanging maaasahan niya ngayon ay kung ang pinagtatagwa ng makinarya ng pinuno ng Sword Spring Sect ay may magagamit kung sakaling magkaroon ng emergency. Elder Wu, wala na akong maisip na paraan ngayon. May maganda ka bang ideya? Umiling si Elder Chen ng may mapait na ngiti at ibinalik ang tanong kay Elder Wu. Si Elder Wu ay katulad niya sa Asher Below Sect. Kung may paraan lang ako, hindi na sana kita tinanong. Pinigilan ni Elder Wu ang pagmumura at inilibot ang tingin sa paligid, umaasang makahanap ng angkop na lugar na mapagtitigilan kahit sandali. Ito ay dahil mayroong dalawang pabilog na bukas na espasyo sa ikalawang antas ng dagat ng apoy, at mayroon ding bukas na espasyo bago makatagpo ng ikatlong antas ang train. Sa kasamaang palad, ang latian sa ikaapat na palapag ay walang hangganan, at ang lahat ng lugar ay eksaktong magkakapareho. Imposibleng matukoy kung aling bahagi ng lupa ang sapat na matigas para mapagpahingahan ng isang tao. Marahil ay makakasiguro lamang ang isang tao kapag natapakan na ito ng kanyang mga paa. Peter, ano sa tingin mo? Mas mahusay ang pandaman ni Terence sa espiritu kaysa sa paningin ng iba, at sigurado siyang walang lugar na mapagtatagwan. Kung magpapatuloy ka sa pagtakbo ng ganito, natatakot akong lumunin silang lahat sa lalong madaling panahon. Kung mayroon kang anumang iniisip, sabihin mo lang. Ano pa ba ang maiisip ko? Kailangan pa rin naming umasa sa iyo para gabayan kami, panganay na kapatid. Kung kahit ang panganay na kapatid na lalaki ay walang magagawa, pareho lang tayong mamamatay. Sarkastiko na sabi ni Peter. Nagtaas ng kilay si Terence. Noong una ay naghinala lang siya, pero ngayon ay halos sigurado na siyang may paraan si Peter para malutas ang problema sa latian. Hindi lang niya alam kung ano ang binabalak ng kupal na ito, pero tumanggi siyang sabihin. Hindi kaya gusto niyang makitang mamatay ang lahat. Peter, ang panganay na nakatatandang kapatid ay nagtatanong sa iyo ng isang magandang tanong. Bakit ka ba nagiging kakaiba? Kumunat ang noo ni Almira at malungkot na sinabi, kung may ideya ka, sabihin mo. Kung wala, sabihin mong hindi. Hindi namin inaasahan na lulutasin mo ang problema. Casual lang na nagtatanong ang panganay kong nakatatandang kapatid. Gayunpaman, nang marinig ito ni Peter, hindi niya ito matanggap. Ang pagiging minamaliit ni Almira ay isang malaking dagok na sa kanyang tiwala sa sarili, at hindi niya ito matatanggap kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Sige. Dahil sinabi mo na, madidismaya ako kuya kung wala akong maisip na magagamit na referensya. Sumanghel si Peter at nagpatuloy, sa totoo lang, panganay na kapatid, bakit hindi mo isipin ito mula sa ibang pananaw? Baka may mapapala ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi nag-react si Terence at nagpatuloy, walang silbi ang tumakbo. Kailangan ba natin silang pahintuan at paharapin sa latian? Parang biro lang ang pahayag na ito. Kung nakalipad lang ang mga martial artist na naroon, hindi magiging banta ang latian. Sa kasamaang palad, walang makakagawa nito. Nakatayo lang sila sa nakakatakot na latian at matiis ang lakas ng pagsipsip mula sa ibaba. Maaari pa rin siyang tumakbo ng ilang sandali, ngunit kung hihinto siya, malamang ay mawawala siya sa isang kisap mata. Matalino ang panganay na nakatatandang kapatid. Panahon na para tumigil.
Pinuri siya ni Peter ng may higit na sarkasmo kaysa papuri, at nagpatuloy, kung nasa latian tayo sa labas, parang hinahanap-hanap natin ang kamatayan kung titigil tayo sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ngunit hindi ito ang panlabas na mundo, ito ang napakagandang pagoda. Ang napakagandang pagoda ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Ano kaya? Hindi ba mamamatay ang mga tao sa napakagandang pagoda ng dakilang mangkukulam ng Multong Yin? Hindi ba maituturing na tao ang mga namatay noon? Naiinip na tanong ni Almira. Huwag kang mag-alala, munting Almira, makinig ka sa aking pagsusuri. Ngumiti si Peter kay Almira nang may pambobola. Pagkatapos ay nagsuot siya ng pamaypay na parang balahibo at scarf na seda, na parang isang eksperto na kayang ituro ang mundo. Ang napakagandang pagoda ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay nakatakdang maging pareho kahit saan ako magpunta. Ito ang malinaw na ika-4 na palapag, kaya dapat mayroong ligtas na lugar. Gaya ng kasabihan, kailangan mamatay bago sila maipanganak muli, sa palagay ko. Sa tingin mo ba ang tunay na daan palabas ay sa ilalim ng latian? Naintindihan agad ni Terence, kalokohan lang kung iba ang magsasabi nito, pero ideya iyon ni Peter, kaya maaaring totoo iyon. Kahit papaano, sulit itong subukan. Sa anumang kaso, kung magpapatuloy sila sa pagtakbo, kung hindi sila makahanap ng matibay na lugar, lahat ay matatapos dahil sa labis na pagkonsumo. Makinig kayong lahat, huwag kayong tumakbo. Tumigil kayo. Lumingon si Terence, at nagpasya siyang subukan ito. Maaaring nasa ilalim ng latian ang daan palabas. Susubukan ko muna. Ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan at ng sekta ng Sword Spring ay nagsibalikan, hindi lubos na naniniwala sa mga salita ni Terence. Walang sino man ang gustong huminto sa pagtakbo. Gayunpaman, hindi sila nagpatuloy. Sa halip, umikot sila sa paligid ni Terence at ng grupo para hindi sila agad mahulog sa latian. Si Mai, may tiwala ka ba sa sarili mo? Huwag kang magpaloko. Tumakbo pabalik si Elder Wu sa tabi ni Terence at hininaan ang kanyang boses, kung hindi ka kumpiyansa, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Kung may nangyari kay Terence, mawawala ang mga kristal ng apoy at kahoy sa latian. Kung hindi lang dahil sa hindi niya kayang humingi, ipapaalala ni Elder Wu kay Terence na ibigay muna ang mga kristal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.